Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang Fanji, na ipinalabas noong 2021. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita kay Lu Ziming. Siya ay isang internasyonal na eksperto sa seguridad at kilalang sniper, na inatasan na patayin si Carlos, isang internasyonal na drug lord na kilalang kilala at wanted. Gamit ang isang lumilipad na aparato, hinabol ni Lu Ziming ang convoy ni Carlos at sinubukang barilin ang kriminal na tumatakas sa isang speedboat. Bagamat nagtagumpay si Lu Ziming na barilin at pasabugin ang speedboat na sinasakyan ni Carlos, kinailangan niyang umiwas sa pag-atake ng mga tauhan ni Carlos na naging dahilan upang masira ang kanyang lumilipad na aparato. Dahil dito, napilitan siyang mag-emergency landing sa pinakamalapit na isla. Pagkalapag, agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking bato upang makaiwas sa mga putok ng baril ng mga tauhan ni Carlos na sumusunod sa kanya sa isla. Habang unti-unti siyang napapalibutan, dumating ang kanyang kaibigang si Leon, ang pinuno ng security team, kasama ang kanyang mga tauhan upang iligtas si Ziming mula sa pag-atake ng mga tauhan ni Carlos. Sa gitna ng sagupaan sa tabing dagat, sinabi ni Leon kay Ziming na hindi masasayang ang kanilang pagsisikap dahil makakatanggap sila ng gantimpalang $250,000 para sa kanilang ambag sa pagpuksa kay Carlos. Habang nagtagumpay sila na pabagsakin ang mga kalaban, biglang pinaputukan sila ng isa sa mga natirang tauhan ni Carlos gamit ang isang bazooka. Nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog na ikinasawi ng marami, at si Ziming lamang ang nakaligtas sa insidente. Makalipas ang ilang panahon, pinarangalan si Ziming para sa matagumpay na pagpatay sa isang internasyonal na kriminal na matagal nang hinahanap. Sa kasamaang palad, matapos ang pagsabog sa isla, wala siyang ideya sa kinaroroonan ni Leon na misteryosong nawala. Kasabay nito, hindi rin niya matagpuan si Leon matapos siyang hilingin ng pamahalaang Tsino na bumalik sa kanilang bansa. 2 taon ang lumipas, inatasan si Ziming ng mga awtoridad ng Tsina na magbigay ng seguridad sa lugar ng Conlang Republic kung saan nadiskubre ang isang bagong pinagkukunan ng langis na pinag-aagawan ng ilang bansa. Si Ziming ang magiging responsable sa seguridad ng isang tender event kaugnay sa oil field sa pagitan ng mga kumpanyang Tsino at Amerikano na gaganapin sa lugar. Habang isinasagawa ni Ziming ang kanyang tungkulin, sinamahan siya ng kanyang pribadong bodyguard na si Satang. Samantala, si Mobay, isa sa mga mamamahayag ng Conlang, ay nagmamadaling pumunta sa lokasyon kung saan gaganapin ang bidding, hanggang sa aksidente niyang nabangga si Ziming na naglalakad mag-isa. Nagulat si Mobay at kusang nag-sorry gamit ang salitang Chinese. Nang marinig ito ni Ziming, natuwa siya na makatagpo ng kapwa niya taga-China sa lugar na iyon. Magiliw niyang binati si Mobay. Ngunit sa halip, pinagalitan at ininsulto siya ni Mobay dahil inakala niyang nilalandi siya nito. Di nagtagal, nakita si Mobay sa gitna ng mga mamamahayag na kumukuha ng panayam sa isang opisyal ng seguridad ng Conlang na si Kapitan D, na siyang namumuno sa security team para sa nalalapit na bidding sa langis. Nang tanungin ng mga mamamahayag ang tungkol sa seguridad ng gobyerno para sa event, agad na ipinatawag ni Kapitan D si Ziming at ipinakilala bilang pinuno ng security team ng event. Ipinahayag niya na personal niyang hiniling sa pamahalaan ng Tsina na ipadala si Ziming upang masiguro ang maayos na pagdaraos ng bidding para sa oil refinery sa Conlang. Nang marinig ito, nagulat si Mobay dahil si Ziming pala ang lalaking pinagalitan niya kanina. Matapos ang panayam kay Kapitan D, agad na lumapit si Mobay kay Ziming upang humingi ng tawad at mag-request ng panayam, ngunit tinanggihan siya nito dahil may kailangan pa siyang asikasuhin. Kasama si Satang, agad na nagtungo si Ziming sa lugar ng bidding upang maghanda ng mga hakbang sa seguridad. Bago umalis, habang papasakay na si Ziming sa kanyang sasakyan, nagulat siya nang makita si Leon na naghihintay sa parking area. Nang makita niyang buhay pa ang kanyang kaibigan, nakahinga ng maluwag si Ziming at agad itong nilapitan upang makipag-usap. Sa sandaling iyon, kapansin-pansin ang lumalalang kalagayan ni Leon dahil sa pagsabog na naganap sa isla, kaya't napilitan siyang gumamit ng inhaler upang makahinga ng maayos. Inamin ni Leon na pagkatapos ng pagsabog sa isla, siya ay sinagip ng mga lokal na residente, dahilan kung bakit hindi siya nakatawag kay Ziming. Nalungkot si Ziming nang makita ang kalagayan ni Leon. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring magtagal sa pakikipag-usap kay Leon dahil kailangan niyang agad na pumunta sa lugar ng tender event. Bago umalis, nangako si Ziming na makikipagkita siya kay Leon matapos maisagawa ang kanyang mga tungkulin sa Conlang.
Ilang sandali ang lumipas, sa lugar ng tender event, dumating si Anderson, na kinatawan ng kumpanyang Amerikano kung saan naghahanda ang mga mamamahayag kabilang si Mobay upang e-cover ang event. Pagdating, agad na binati ni Anderson si Pigom, ang opisyal ng Conlong na magbubukas ng tender event. Samantala, si Ziming at ang kanyang team ay nasa kani-kanilang posisyon upang bantayan ang seguridad ng tender. Sa mga sandaling iyon, pinuri ni Satang si Ziming sa kanyang mga nagawa bilang isang alamat na sniper. Ngunit habang pinupuri siya, ngumiti si Satang na tila may itinatagong sikreto laban sa kanya. Pagkaraan, sinimulan ni Pigom ang tender event sa pamamagitan ng isang talumpati. Nang mapansin ni Ziming ang isang babaeng kumaway gamit ang kanyang scarf na tila nagbibigay ng senyales, agad niyang inutusan si Satang na bantayan ang babae. Samantala, isa sa mga tauhan ni Satang ang nagpaputok ng baril kay Pigom, na naging dahilan ng pagkamatay ng opisyal. Nagkagulo pagkatapos nito, at nagsitakbuhan ang mga tao upang magtago, habang palihim namang kinukunan ni Mobay ng litrato ang paligid sa pag-asang makuha ang larawan ng salarin upang gamitin sa kanyang ulat. Samantala, nakita si Satang na nakatutok ang baril at maling inaakusahang si Ziming ang bumaril. Nang mapagtanto ni Ziming na siya ay na-frame up, tumakas siya kahit nasugatan ang kanyang balikat sa putok ni Satang. Hindi na nag-aksaya ng oras si Satang at inutusan ang kanyang mga tauhan na habulin si Ziming, na tumakbo patungong gubat. Sa mga sandaling iyon, si Mobay na nakasaksi sa mga sundalong naghahabol sa isang pinaghihinalaang salarin ay nagpasyang sundan sila sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang sandali ng habulan, nawalan ng bakas si Satang at ang kanyang mga tauhan kay Ziming kaya't bumalik na lamang sila sa base na hindi nila alam, unti-unti nang nilalagas ni Ziming ang kanyang mga tauhan gamit ang mga bitag na mabilis niyang inilagay. Sa parehong oras, naligaw si Mobay sa gubat, ngunit nagulat siya nang tutukan siya ni Ziming ng baril upang hulihin siya. Sa silid ng press conference, inanunsyo nila sa media na si Ziming ang salarin sa pamamaril kay Pigom, hanggang biglang pumasok si Leon sa silid habang sumisigaw na hindi si Ziming ang bumaril. Sinubukan ni Leon na kumbinsihin ang lahat na imposibleng gawin ni Ziming ang ganoong karumal-dumal na bagay, lalo na't matagal na niyang kilala si Ziming. Sa kasamaang palad, walang naniwala sa kanya at kinaladkad siya palabas ng ilang mga gwardya dahil sa pag-abala sa press conference. Kinagabihan, nakita si Mobay na kasama si Ziming, tinatanong kung bakit niya pinatay si Pigom. Habang sila'y kumakain ng nahuli nilang hayop, inamin ni Ziming na hindi siya ang bumaril. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Mobay at nagpa siya itong umalis dahil natatakot siya na ang susunod na papatayin ni Ziming. Alam ni Ziming na gusto ni Mobay na umalis dahil sa takot, kaya pinayagan niya itong umalis. Pagkaraan ng kaunting sandali, gaya ng inaasahan ni Ziming, nagbago ang isip ni Mobay matapos makakita ng mga insekto sa gubat. Samantala, sa tahanan ni Dee, nakipagkita siya kay Anderson na nagbigay sa kanya ng malaking halaga ng pera dahil matagumpay niyang na-frame up si Ziming. Sinadya ni Anderson na suhulan si Dee upang manalo ang kumpanyang Amerikano sa tender sa pamamagitan ng pagdadawit kay Ziming bilang mamamatay tao. Sa pagkalat ng balita na may kasamang kasapi ng seguridad ng China sa isang kaso ng pagpatay, masisira ang reputasyon ng China at matanggal sila sa tender. Dumating din si Anderson kasama ang isang dating commander ng Special Forces na naging hitman, na nagngangalang Clara, upang tumulong sa pagpatay kay Ziming. Maya-maya, pumasok ang mga tauhan ni Dee kasama si Leon, at sa sandaling iyon, binigyan ni Dee si Leon ng malaking halaga ng pera at sinabi niyang alam niyang dating kasamahan ni Leon si Ziming. Gayunpaman, hiniling ni Dee kay Leon na pumabor sa Amerika upang makakuha siya ng sapat na pera para mapagamot ang kanyang lumalalang sakit sa paghinga. Samantala, matapos makatanggap ng utos mula kay Anderson, pumasok sina Clara at ang kanyang mga tauhan sa gubat upang patayin si Ziming. Gamit ang isang drone, sinuri ni Clara ang lugar sa kagubatan hanggang sa matagpuan niya sina Ziming at Mobay na natutulog. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na lumapit. Sa kabutihang palad, bago pa makarating ang mga tauhan ni Clara sa kanilang lokasyon, narinig ni Ziming ang kanilang mga galaw kaya agad siyang nagising at tumakas kasama si Mobay. Gayunpaman, kinailangan pa rin niyang makipagbarilan sa ilang tauhan ni Clara hanggang sa mapabagsak niya silang lahat. Nasaksihan lahat ito ni Dee na may access sa camera ng drone, bago tuluyang binaril ni Ziming ang drone at nadismaya si Dee dahil natalo ang ilan sa kanyang mga tauhan.
Kinabukasan, nanghina si Ziming dahil sa tama ng bala mula sa nagdaang araw, kaya agad siyang dinala ni Mobay sa isang abandonadong kubo sa gubat na natagpuan niya malapit sa kanilang kinaroroonan. Sa kabutihang palad, nakahanap si Ziming ng ilang inumin na may alkohol sa loob ng kubo kaya, sa tulong ni Mobay, nagawa niyang tanggalin ang bala sa kanyang balikat. Makalipas ang ilang oras, nagpahinga si Ziming habang sinusuri ni Mobay ang kanyang kamera, at natuklasang mayroon siyang ebidensyang larawan ng pamamaril kay Pigom na nagpapakitang wala namang hawak na baril si Ziming, na nagpapatunay na hindi siya ang pumatay sa opisyal. Kasabay nito, natunto ni Clara at ng kanyang natitirang mga tauhan ang pinagtaguan ni Ziming at Mobay. Nang makita nilang nasa labas si Mobay, agad siyang inatake ng mga tauhan ni Clara at pumasok sa kubo na walang tao. Sa sandaling iyon, sinabi ni Mobay sa isang tauhan ni Clara na mayroon siyang ebidensyang larawan na nagpapatunay na si Ziming ay hindi ang pumatay kay Pigom. Kaya agad namang tinawagan ng sundalo si Di upang kumpirmahin ito. Pagkatanggap ng ulat, iniutos ni Di na agad patayin si Mobay. Ngunit bago pa man may putok ng sundalo ang baril, biglang lumitaw si Ziming mula sa ilalim ng sahig ng kubo at pinatay ang lahat ng tauhan ni Clara. Matapos maalis ni Ziming ang mga armadong puwersang dumating, ikinagulat niya ang isang putok na galing kay Clara na nasa itaas na bahagi ng lugar. Dahil dito, humingi siya ng tulong kay Mobay upang matunten si Clara sa pamamagitan ng pagpapakita ng braso ng isa sa mga patay na sundalo mula sa bintana, na parabang nagpapahinga lamang si Ziming. Naloko si Clara sa bitag, binaril ang braso at inakalang napatay na niya ang kanyang target, nang hindi niya alam na nasa likod na pala niya si Ziming. Gamit ang kakayahan ni Ziming sa martial arts, tuluyan niyang natalo si Clara. Maya-maya, ipinakita ni Mobay ang ebidensyang larawan na nagpapatunay na inosente si Ziming. Dahil dito, nagmadali silang pumunta sa lungsod upang ibigay ang ebidensya kay Leon, na kaibigan ni Ziming, para tulungan siyang malutas ang kaso ng pagpatay kay Pigom. Samantala, si Leon sa kanyang tirahan ay nakita habang binubuo ang mga bala, ipinapakita ang kanyang dating kasanayan. Pagpasok ni Satang sa silid upang kumustahin si Leon, binalaan niya ito na huwag silang traidorin dahil natap na ng mga tauhan ni Satang ang telepono ni Leon, at alam na nila ang pagkakaibigan ni Leon at Ziming. Bago umalis, ipinaalala rin ni Satang kay Leon na huwag kalimutan ang malaking utang na loob kay Di. Lumalabas na si Di ang nagligtas kay Leon matapos masugatan ng husto ang kanyang baga dahil sa pagsabog sa tabing dagat. Samantala, dumating na si Ziming malapit sa bahay ni Leon. Dahil alam niyang maraming tauhan ni Di ang nagbabantay sa lugar, agad niyang kinontak si Mobay na nagbihis ng ibang anyo upang maibigay ang ebidensya kay Leon. Muling kinontak ni Ziming si Leon at hiniling na magkita sila sa isang kalapit na monasteryo. Sa kabilang banda, natunto ni Satang ang kinaroroonan ni Ziming sa pamamagitan ng isang tawag. Pagkatapos nito, inutusan ni Satang ang kanyang mga tauhan na agad puntahan at dakpin si Ziming. Sa kasamaang palad, pagdating nila sa lugar, isang cellphone na lamang ang kanilang nadatnan, iniwan ito ni Ziming. Dahil sa kabiguan na ito, ibinuhos ni Satang ang kanyang galit kay Leon, na inakusahan niyang nakipagsabuatan kay Ziming upang linlangin siya. Makalipas ang kaunting sandali, inutusan ni Satang si Leon na maghanda upang makipagkita kay Ziming at binalaan siyang huwag kumilos ng padalos-dalos dahil imo-monitor niya ang mga galaw ni Leon sa pamamagitan ng GPS na nakakabit sa sasakyan nito. Pagkaraan, naghanda na si Satang at ang kanyang mga tauhan sa paligid ng lugar ng tagpuan upang tambangan si Ziming. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasabat ni Ziming ang sasakyan ni Leon sa gitna ng kalsada. Upang makaiwas sa mga puwersa ni Satang, agad na sumakay si Ziming sa kotse at ibinigay ang lahat ng ebidensya tungkol sa pamamaril kay Pigom. Bukod pa rito, binigyan din ni Ziming si Leon ng malaking halaga bilang kabayaran sa kanilang naging tagumpay sa pag-alis kay Carlos 2 taon na ang nakalilipas. Hiniling din niya kay Leon na umalis agad sa Conlong upang makatakas kay Di. Samantala, nang mapansin ni Satang na hindi gumagalaw ang kotse ni Leon, agad niyang dinala ang kanyang mga tauhan patungo sa kinaroroonan ni Leon. Kasabay nito, habang kasama pa rin ni Ziming si Leon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mobay na nagpaalam na papunta na sina Satang at ang kanyang mga tauhan sa lokasyon ni Leon. Kaya nagpaalam si Ziming at humingi ng tawad sa pagkakadawat ni Leon sa problema. Paglabas ni Ziming, biglang sumabog ang kotse ni Leon, na lubos na ikinagulat at ikinalungkot ni Ziming dahil nasa loob pa ng sasakyan si Leon.
Ilang sandali ang lumipas, habang nasa kanyang hideout, ibinigay ni Ziming kay Mobay ang numero ng kanyang kasamahan upang makabalik na siya sa Conlang, habang siya naman ay nagplano ng paghihiganti laban kay Di na siyang nag-frame up sa kanya at pumatay kay Leon. Nang marinig ito, isiniwalat ni Mobay na wala na siyang pamilya sa Kunlong at nais niyang sumama kay Ziming, lalo na't itinuturing na rin siyang takas tulad ni Ziming, at umaasa siyang malilinis ang kanyang pangalan. Dahil sa ipinakitang determinasyon ni Mobay, pinayagan siya ni Ziming na sumama at sinanay siyang maging isang sniper. Matapos matutunan ni Mobay ang lahat ng teknik na itinuro ni Ziming, magkasama silang nagtungo sa tirahan ni Di kung saan inatasan ni Ziming si Mobay bilang sniper upang tumulong sa pagmamanmen sa paligid ng lugar. Samantala, nagsimulang pumasok si Ziming sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa mga gwardya at pagtatanim ng mga bomba sa ilang bahagi ng bahay ni Di. Pagkatapos, pinatay niya si Satang na noon ay nag-e-enjoy kasama ang isang babae sa isang silid, bago niya natunton ang silid ni Di. Sa sandaling iyon, pinilit ni Ziming si Di na umamin sa lahat ng kanyang mga krimen, kabilang ang pag-utos sa pamamaril kay Pigom. Napilitan si Di na aminin ang lahat ng kanyang kasalanan at inamin na dati siyang nakipagkita kay Pigom upang suhulan ang opisyal para tanggapin ang kumpanyang Amerikano sa oil tender. Sa kasamaang palad, tumanggi si Pigom dahil mas gusto niya ang alok ng kumpanyang Chino na nag-aalok ng mas maraming benepisyo sa Conlang. Dahil dito, pinaplano ni Di ang pamamaril upang sirain ang reputasyon ng China at maalis sa tender ang kumpanyang Chino. Matapos umamin, binaril at napatay si Di ng isang misteryosong sniper na nagmamanman sa paligid ng bahay. Agad namang nagtago si Ziming upang makaiwas sa mga bala ng sniper. Kasabay nito, tumunog ang alarma ng bahay ni Di kaya't nagsimula ng kumilos ang mga sundalong nagbabantay. Mabilis naman itong iniulat ni Mobay kay Ziming, kaya't inutusan siya ni Ziming na barilin ang trigger ng bomba. Dahil sa pagsabog, napatay ang mga pumapasok na sundalo. Napansin din niya ang bala na ginamit ng misteryosong sniper at natukoy niyang gawa iyon ni Leon. Walang pag-aalinlangan, agad na tinawagan ni Ziming si Leon upang tanungin ito. Sa mga sandaling iyon, inamin ni Leon na ginawa niya iyon dahil sa pera, inggit, at pagkadismaya matapos niyang makita si Ziming na ginagawaran ng parangal at nabigyan ng mataas na posisyon sa militar ng China, habang siya naman ay nalugmok sa kawalan ng pag-asa dahil sa pagsabog sa tabing dagat. Matapos ang pag-uusap, nakatanggap si Ziming ng ulat mula kay Mobay na natunton na niya ang kinaroroonan ni Leon sa isang van. Sa kasamaang palad, nang barilin ni Mobay ang van, hindi niya nakita si Leon at ang nandoon lamang ay isang weapon na minamaniobra mula sa malayo. Inutusan siya ni Ziming na barilin ang lente ng armas at agad na magtago, dahil tiyak na natunton na ni Leon ang kinaroroonan ni Mobay. Pagkatapos, nakaiwas si Mobay sa mga putok na pinaputok sa kanya ni Leon. Makalipas ang kaunting sandali, inutusan ni Ziming si Mobay na magsama sila upang tambangan si Leon. Sa tulong ng kanilang kooperasyon, nagawa nilang habulin at i-corner si Leon, na tumakbo papunta sa isang lumang monasteryo sa tuktok ng burol, hanggang sa siya ay sumuko dahil nahihirapan siyang huminga. Bagamat may pagkakataon si Ziming na patayin si Leon, pinili niyang pakawalan ito at itinuring na patas na sila, dahil minsan nang iniligtas ni Leon si Ziming noon. Sinamantala ni Leon ang pagkakataong iyon upang mag-iniksyon ng kanyang gamot, na nagpabuti sa kanyang kalagayan, at hinamon si Ziming sa isang laban upang patunayan kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa. Sa oras na iyon, balak ni Leon na patayin si Ziming upang makakuha ng mas malaking bayad mula kay Anderson. Tinanggap ni Ziming ang hamon at pinatunayan ang kanyang husay sa pamamagitan ng pagtalo kay Leon. Pagkatapos noon, si Ziming, na wala namang balak na patayin si Leon, ay piniling hayaang mabuhay ito bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang pinagsamahan. Ngunit bigla na lamang dumampot si Leon ng baril at sinubukang barilin si Ziming mula sa likuran. Nakita ito ni Mobay, kaya agad niyang tinaas ang kanyang armas at binaril si Leon hanggang sa mapatay ito. Sa huling bahagi ng pelikula, ipinakita ang dalawang pasahero sa isang biyahe mula Conlang papuntang China, na nagbabasa ng balita tungkol kina Ziming at Mobay na matagumpay na nalinis ang pangalan mula sa paratang ng pagpatay kay Pigom, at naibunyag rin nila ang lahat ng krimen. Sa parehong sandali, nagulat ang dalawang pasahero nang makita sina Ziming at Mobay na lumilipad gamit ang kanilang flying device at lumalagpas sa eroplanong sinasakyan nila. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.